Tama-tama yung suggestion. Marami sa atin ang gusto pasukin ng pagnenegosyo, mga kapuso. Kaya ito, meron kaming idea na ibibigay po sa inyo, ang pagkakaroon ng poultry farm. Magiging mo din ba yan? Ay, asa ka nakapag-alaga ako ng manok? Ilan? Ay, yung ganyan. Marami. Kaya lang, mahirap mag-alaga niya kasi lalo na pagkatag-init. Okay. Kasi mayroong yung namamatay ba sila agad dahil sa sobrang init. Sa sobrang init, Oo, parang kailangan- nade-dehydrate din sila. Nade-dehydrate din sila. Kaya kailangan medyo talagang alam na alam mo yung pag-aalaga, ng mga manok. Oh, yes. Manok. Mga manok. Kamusta naman ang mga manok dyan, Gino at Arms sa Santa Maria, Bulacan? Ano una? Itlog, manok? Yan na naman. Good morning mga kapuso. At syempre ngayon summer is over. Ngayon naman, isang negosyo naman ang ihahandog namin sa iyo ngayon umaga. At itong negosyo naman ay isang poultry business. At alam niyo naman na tag-init talaga ang pinakakalaban ng mga manok. Kaya ngayon, poultry business is in. Nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan at binisita ang isang poultry farm. Ating aalamin kung paano nga ba magsimula ng ganitong negosyo ang manukan. O nga naman, Arn. So Paano ba? O nga naman, Arn. So para naman tulungan tayo ng tips kung paano magsimula. Magpatulong naman tayo kay Mr. Rogelio Germar Barsal, member of the Philippine Poultry Association. Tara! Hello sir, good morning. Good morning, sir! Hi. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Thank you for having us here. Yeah. Okay, so sir, paano ho ba mag-umpisa ng isang poultry business? First po gagawa ka muna ng building. And then after that, ay mag-aalaga. Bibili ka ng manok na yung ready to lay na. Okay. Pero ako, ang ginagawa ko, is nag-aalaga ako ng day old. Then up to 16 weeks, saka ko siya. 16 weeks bale. 16 weeks, So usually ano ho bang kailangan na gamit dito? Tapos magkano yung parang initial investment? Yeah, ganito pag yung nag-start ka na sa backyard, backyard is mas maganda kasi mag-start ka ng 500 heads. So gumamit ka na muna ng mga coco lumber and then the bamboo, kawayan. And then yung may pahat. Para medyo menos. Siguro pag gano'n ang ginawa mo, mag-i-invest ka ng mga 400 pesos per head. 400 pesos per head. Till So bale, 400 times kung ilan yung manok mo. Oh, So, yun. 500. Gano'n. Pag ang manok mo is 500 times 400, just 20,000. Gano'n, So, 20,000 I think. ano ho ba? Kasi meron tayong nakikita dito na meron tayong mga egg-laying chicken. Tapos meron din tayo yung mga manok na para gawin yung pangkain, di ba? I see. Oo. So, ano ba? Iba ba yung proseso? Magkaiba yun. Nakita mo yung isang farm ko, yun yung tatawag na broiler. Broiler, okay. Dati, inaalagaan namin yon ng 45 days. Pero ngayon, di na, 30 days na lang. 30 days. Para pambenta na. Ito naman, ipapasok, nakita mo yung cages. Yun 4 heads per cages. 4 heads per cage, so bale. Per cage, no? So, ganito, ay, in 16 weeks, mangingitlog na yun, ready to lay na yun. Ready to lay na. Oo, lilipat mo na siya dyan from growing house, lipat mo na yan. Ako yun. So, sabihin natin sa ganito karaming manok, ilan ho ba yung nandito ngayon? 12,000. 12,000 na manok. Ilan ho bang itlog ang nangingitlog dito everyday? So, itong aking manok na to, puro bago to this time, nangingitlog siya ng mga 70%. Pero pag nasa peak period siya, 90%. Minsan na pag may 10,000 ka, ang itlog doon is 9,000. 9,000 A day. eggs. Wow, A day, dami nun Marami-rami yun. Sir, ang tanong ko rin pala, syempre di ba kunyari, paano ho ba nagkakaroon ng sisiw? Kasi nakita ko dito pa ng itlog lang, tapos wala akong makakita mga sisiw. Paano ho ba gumawa ng sisiw? Ganito yung sisiw. Meron supplier ng sisiw binibili namin sa isang kumpanya yon. Di-deliver sa amin ng day old. Day old lang yun. Aalagaan namin yon doon sa growing house. After that, saka namin siya itatransfer dito. At syempre, sir naman, ito talagang importante na gusto mo rin ng ating mga viewers. Nakabangon na ba ang negosyong manukan matapos ng matinding init ng panahon? Actually, yung iba na kasi ngayon yung may mga tunnel bend na ngayon, hindi na sila apektado ng init. Yung mga rito, kita mo yung ventilation ko, yung ganda ng ventilation. Medyo bumababa lang yung pulot namin, pero hindi pa rin kami nalulugi.
And siguro this time, bakasyon, medyo maliit ang kita. Saka talaga mainit, no? Mainit At saka, talaga, no? medyo mainit. Pero nakita mo naman, may mga tayo. So, yun. So ano pa hubang tips na mabibigyan ninyo sa ating mga viewers dito? What? Ano pa mga tips na pwede niyo mabigay sa ating mga viewers? Ganito yun no? Saan ba alagaan? Sa barangay o sa bayan o sa city? Saan ka mag-aalaga? Pag 500, ganito lang kalaki yun. 1, 2, 3, tatlong laying lang yan. After that, ganyan lang siya. Mga 2 pa, 500 lang yun. Ganyan lang siya 500. Okay. So guys, so yun binigyan na ni Sir dito kung paano mag-start up ng isang manukan, kung ano kailangan gamitin, kung ilang taon na pwede nang ikatayin, at saka kung anong klase mga manok. So, kung meron kayong mga tanong, ano ho ba? Pwede ba silang meron ka bang website pwede magturo or kunwari Yung dalawa kasi yung farm manager ko dito, tsaka yung mga boy ko, ano kasi ito yung talagang napakatagal na namin business to kung mula pa sa father ko. Actually, dati napakadami nito ngayon, medyo para every morning, parang nagpa-practice lang ako. Okay. So guys, thank you very much sir for having us. Thank you. Ayun guys, so yun para makailangan yung mga alaman para mag-start up ng isang business. Ayun na, sinabi na ni sir ngayon. So okay, magbabalik ang unang hirit.